Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na magbibigay kilig, saya at inspirasyon. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng video. Pakiclick ng subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang upload. Justice for Silver Boys. Kakarating ko lang galing States para ibalita kay Sophie na excited ang lola ko na makilala siya ng parents ko. They went home and planned to stay here in the Philippines for good. Mas pinili ng mga itong manirahan sa rest house namin sa Tagaytay dahil mas makabubuti iyon sa health ni lola. Hindi na ako dumaan sa bahay at dumiretso na agad sa opisina niya. Hindi ko sinabing uuwi ako ngayon. I wanted to surprise her. Excited na lumabas ako sa elevator nang makarating sa floor kung saan nandoon ang law firm niya. My girlfriend is also a lawyer. We have met and instantly became close when I was taking my vacation in the US. Nagkataon naman na magkalapit ang tinutuluyan niyang hotel at ang bahay nila lola doon. She's also a close acquaintance of my lola's church mate, kaya kilala niya rin ang lola ko. And she's also one of the reasons why we became together. They bond a lot in the US, too. Tuwang-tuwa ang lola ko sa kanya at sinasabing wag ko na raw pakawalan at ipakilala na agad kina mommy. Well, I find it hard to believe, too. But I think Cupid shot his arrow straight through my heart. There's this strange feeling that she's the one for me even if I hardly know her. Hindi na ako nag-abalang kumatok nang makatapat na ako sa pinto ng office niya. Hey babe! Surprise! Halos mapako ako sa kinatatayuan ko nang dahil sa tagpong naabutan ko. I was taken aback while looking at the two important persons in my life right now. Lance and Sophie were kissing passionately. They were almost making out with Sophie sitting comfortably on top of her table. Agad na naghiwalay ang mga ito nang makita ako. Imbes na siya ang masurpresa, ako pa ang nasurpresa dahil sa nakita ko. Who wouldn't? My girlfriend and my best friend were doing something under my nose. Justin? What are you doing here? You're supposed to be in the States. Hindi maganda to itong sabi nito. Nag-init agad ang ulo ko nang wala ako makitang reaksyon sa muka ni Lance. Imbes na sagutin ko ang tanong ni Sophie, ay agad na nilapitan ko si Lance at sinugaban ng suntok. Lance! Sagaw nito nang humandusay sa sahig ang walang kwenta kong best friend. Mabuti na lang at hindi ito nagtangkang lumaban dahil kung hindi lang yun ang mangyayari sa kanya. So, this is what you are doing all along? While I was in the States, huh, Sophie? Bulalas ko nang tingalain niya ako habang dinadaluhan sila sa sahig. I didn't know that I have chosen a slut over an ordinary decent woman. Galit na ani ko sa kanya at binalingan si Lance na nagpupunas ng dugo sa gilid ng labi. And you, tandaan mo itong ginawa mo sa akin. Napatawa ako ng pagak. Hindi ko alam na hanggang ngayon nakikipagkompetensya ka pa rin sa akin. At ngayong natalo mo ako, are you satisfied now, bastard? I both gave them a death glare before slamming the door out. Are you sure about this one, Sarah? Tanong ko sa secretary ko sabay baba ng binabasang sumon na kakapadala lang sa opisina ko kanina. She's about to resign because her son decided to petition her in Canada. Sarah nodded as she sit in front of this table. Sure na sure po, sir. At saka po sununod ko po yung gusto nyo na hindi masyado maganda ang kukuhanin kong kapalit. Sagot niya. Napatango ako at ibinalik ang tingin sa sumon na binabasa. Ayaw na ayaw ko na kasi maulit ang nangyari nang minsang magkaroon ako ng magandang secretary. Bukod sa pinagpantasyahan na isa sa mga kliyente ko, hinipuan pa daw ito kaya hindi na pumasok kinabukasan. If there were perks of having a beautiful secretary, malamang meron din naman yung kaakibat na disadvantage. Ang ayaw ko pa naman sa lahat ay nadadehado ang mga kababaihan.
Kunot noong binalingan ko si Sarah na ngayon ay ibala sa pag-update sa malaking bulletin board kung saan nakasulat ang mga schedule ng mga hearings na dapat kong daluhan para sa buwan na ito. Sarah, tumawag ba si Mr. Villaluz kahapon? I asked kasi I haven't heard about him for about a week. Si Mr. Villaluz ay ang kliyente kong napagbintangan sa kasong rape dahil natagpo ang katabi ng biktima sa kama kung saan sa mismong kwarto pa nito nangyari ang lahat. Isa sa pinakamahirap na kasong nahawakan ko dahil nahirapan akong humanap ng ebidensyang magpapatunay na hindi iyon rape at kusang loob na ibinigay ng babae ang sarili dito. Sa ating batas kasi dito sa Pilipinas ay makapangyarihan ng mga babae kaya ginamit iyon ng biktima para madiin si Mr. Villaluz. Isang mahusay at makapangyarihang gobernador sa lugar namin. No sir, wala pa akong tawag na natanggap mula. Naputulan sinasabi nito na mag-ring ang landline sa table ko. Sumayin niya siyang sasagutin na muna ang tawag. Tinanguan ko lang siya at maya-maya ay iniabot na niya sa akin ang telepono. Hello? Yes. This is Justin Milano. Sagot ko sa nasa kabilang linya. Nanlaki ang mga mata ko at agad na ginapangan ng kilabot nang marinig ang ibinalita ng kausap. Ang mismong asawa ni Mr. Villaluz ang tumawag sa akin para ibalitang patay na ang asawa nito. Ayon dito ay balisang-balisa daw ang asawa nito kagabi nang matutulog na sila. Marahil ay alam na nito ang posibleng mangyayari kaya ganoon na lang ang pagkatularo nito. Please calm down, Mrs. Villaluz. All you have to do is to tell the police what exactly happened last night. Hanggang sa nakita mong asawa mong wala ng buhay sa kitchen niyo. Agad nabilin ko sa nag-hysterical na matandang babae bago ibinaba ang telepono. Nang may baba ko ang tawag ay mabilis na inayos ko ang hindi pa tapos na babasahin at hinarap ang secretary ko. I need to go and guide my client's wife. She was hysterical and there's a tendency that the police would doubt everything she would say. I need to go there to make sure that she would cope up and to personally investigate. Mukhang hindi lang ito pangkaraniwang homicide lang. When my lawyer friend, Christian, told me about the case, which might be related to Mr. Villaluz, I didn't give much attention to it because it's been a month after I won the case. Ay wala namang masamang nangyari kay Mr. Villaluz at wala din naman siyang sinasabi sa akin ng mga instances na mayroong mga pagbabanta sa buhay niya matapos ipanalo ang kaso. Hindi maganda ang kutob ko sa nangyari at maaring pinalipas lang talaga ang isang buwan para iligaw ang totoong balak ng mga kalaban niya. Or maybe, the suspect knew that I was the one who handled the case. That's why they have been extra careful about their plans. Alam kasi nila na kahit na ipanalo ko na ang kaso ng mga kliyente ko, hindi pa rin ako tumitigil sa pag-iimbestiga. Lalo na sa kaso nitong si Mr. Villaluz. Para sa akin ay sobrang katakataka na magkakaroon at makakapasok ang babaeng iyon sa mansyon nila, samantalang napakahigpit ng security doon. I am thinking that there was an insider who let that girl in and then instantly had an access to the governor's room. At kung sino man ang gumawa noon ay masyadong malapit ito sa mag-asawa para magkaroon ng access sa room ng mga ito na sa pagkakaalam ko ay under finger scan security. Mabilis na inayos ko ang mga gamit sa table ko at muling hinarap si Sarah. Sarah, habang wala pa yung bagong sekretary ko, ikaw na muna ang sumama sa akin ngayon. Napatigil ako sa pagsasalita nang may kumatok sa pinto. There she is. Sir, mukhang siya na po iyan. Sabi ni Sarah bago tumayo at binuksan ang pinto ng opisina. Umayos ako ng upo habang hinihintay ang pagpasok nito. Ilang sandali pa ay tumambad sa harapan ko isang babaeng katamtaman lang ang taas. Bilugan ang mukha nito at medyo chubby ang katawan. Hindi naman ganoon kataba at hindi rin sexy. Sakto lang. All in all, pangkaraniwan lang ang itsura nito. Resume? I'd like you to meet Attorney Justin Milano. Siya sinasabi ko magiging boss mo. Sarah introduced me. Napaharap siya sa akin at automatic na tumaas ang isang kilay matapos akong pasadahan ng tingin. I arched my brow too. What's with her action? I was expecting her to... Never mind. Good morning, sir. Glad to finally meet you. Formal na bati niya sa akin na bahagyang umiti dahilan para lumabas ang maliliit na dimples malapit sa gilid ng mga labi niya. He can't help but notice them.
They look cute and it suits her slightly chubby cheeks. I cleared my throat before greeting her back. Same here, Miss. I trailed off after realizing I haven't asked her name yet. Bunny, sir. She answered. Kumunot ang noo ko. Did I hear it right? Cause I thought I heard something about skin problem. Excuse me? Ulit ko dahil baka namali lang talaga ako ng dinig sa apelyido niya. Bunny, sir. I'm Riza May Bunny, your new secretary. Banggit nito sa buong pangalan kaya nagtagal ang tingin ko sa kanya at agad na nag-iwas ng tingin. Her surname was kinda weird, but her whole name sounds hilarious in my ears. Damn it, what is happening to me? Resumes person over voice. Tumaas ang kilay ko na ipakilala ng babaeng nag-interview kung sino magiging boss ko. Attorney Justin Milano. Siya na nga siguro nag-iisang anak ng mabait na judge na nagrekomenda sa akin na mag-apply dito sa Milano Law Firm. Nabanggit ko kasi sa kanya na graduate ako ng political science nang minsang dumalaw siya sa bahay ng amo ko. Naging tutor kasi ako ng anak ng isang mayaman ng businessman sa lugar namin bago ako nag-apply dito bilang isang legal secretary. Bagyang initian ko siya bago binigyang pansin ang itsura niya. Maganda ang pagkakaayos ng buhok niya at malinis tingnan. Medyo makapal ang mga kilay niya at maganda ang mga mata. Matangos ang ilong at natural na mapupula ang mga labi. Na-turn on naman ako dahil mukhang dito kailanman nasa yaran ng sigarilyo. Sa kabuuan ay gwapo talaga siya at mukhang palikero. Masasabi kong isa siya sa mga lalaking pwedeng maging dahilan ng pagtulo ng laway ng best friend ko. Nang sabihin ko ang apelyido ko sa kanya ay tila bingi ito na hindi narinig ang sinabi ko o sadyang hindi lang siya makapaniwala sa apelyido ko. Sino naman kasing timang ang gugustuhin magkaroon ng ganito kabahong apelyido? Bunny. Medyo naawa pa nga yata kaya nilagyan ng H. Bunny, sir. I'm Riza May Bunny, your new secretary. Nakangiting ulit ko at sadyang binuo na ang pangalan ko para mas maliwanagan siya. Pero mas lalo lang yata siyang naguluhan nang marinig iyon. Nakita kong saglit pa itong napamaang matapos marinig ang buong pangalan ko. Kung alam ko lang, natatawa na rin siya maya-maya. Sus! At mukhang hindi nga ako nagkamali dahil nakita ko kung paano tumaas baba ang Adam's apple nito. Nag-iwas ito ng tingin at ibinaling ang atensyon doon sa babaeng nag-interview sa akin na nakalimutan ko na ang pangalan. Sarah? Pakigawa naman kami ng kape. Utos dito kaya napatingin din ako sa gawin nito. Nakita kong parang nagpipigil ng tawa yung babaeng tinawag niyang Sarah. Hindi mo ka-get over? By the way, Riza May? Rinig kong tawag ni Attorney Justin kaya napaharap naman ako sa kanya na nagtatanong ang itsura. Ano po yun, Attorney? Tanong ko habang hinihintay ang sasabihin niya. Sir na lang itawag mo sa akin. Utos niya na agad kong tinanguan. Okay, sir. Well, aalis kasi tayo mamaya. We'll be meeting one of my clients and I want you to be there to take down some notes for me. Would that be okay to you if we will be coming back late? Tanong niya habang pinapanood ang reaksyon ko. Agad na tumango ako. Yes, sir. And besides, it's part of the job, I think. Sagot ko. Yeah. And, Riza? Tawag ulit niya kaya tumaas ang kilay ko. Po? You can wear something comfortable here. Pansin ko lang kasi na mukhang hindi ka komportable dyan sa suot mo. Sabi nito sabay sulyap sa legs ko. Nanlaki ang mga mata ko at naramdaman kong nag-init ang pisngi ko. Dahil doon, kaya agad na napatayo ako at mabilis na hinarap na siya. Sir? Tawag ko para makuha ang atensyon niya. Nag-angat naman kaagad siya ng tingin sa akin. What? Nakataas ang kilay na tanong nito. Hindi po ba bagay sa akin? I mean, mukha po ba akong trying hard na magsuot ng skirt na ganito? O di kay, naiitiman ka ba sa tuhod ko? Pangit ba ang hubog ng mga legs ko? Puro stretch marks ba kaya ka? Wait, Riza. Nakaawa ang mga labi na pigil nito na nakataas pa ang isang kilay. I didn't say anything like that. Sabi ko lang, I want you to wear something comfortable. Ayoko kasing hindi ka makapagtrabaho na maayos dahil hindi ka komportable sa suot mo. Paliwanag nito at napahimas pa sa kilay. Napangiwi ako. Sabagay sir, may point kayo dyan.
Sige po, bukas magpapadyama na lang ako. Riza! Muling tawag nito na tuluyan ang nagkamot sa kilay. Joke lang, sir. Nakangising sabi ko at nag-peace sign sa kanya. Nakita ko pa siyang iiling-iling at napahilot sa sentido. At least, nawala ang hiya ko sa kanya. Justin's personal voice. Napapatingin ako sa bagong secretary ko habang kagat-kagat pa nito ang dulo ng hinlalaki habang nakikinig sa sinasabi ni Mrs. Villaluz. Oh, tapos ho, Mrs. Ano ho nangyari? Rinig kong tanong pa nito sa umiiyak na babae. Parang gusto ko na sanang mapahilot sa sentido ko dahil sa ginagawa niya. Bago kami pumunta dito ay malinaw ang pinag-usapan namin na magte-take down lang siya ng notes bilang salaysay ng asawa ni Mr. Villaluz. Pero heto siya at tanong ng tanong sa matanda na dapat na ako ang gumagawa. Pasimpleng tinignan ko siya para maagaw ang atensyon niya. Tumingin nga siya saglit sa akin pero muling ibinalik ang atensyon kay Miss Villaluz. Kinagat ko ang ibabang labi ko dahil sa panggigigil. Dahil sa ginagawa niya ay lalo lang kami magtatagal dito. Anak nang, hindi man lang makaramdam ang babaeng to. Muling tinignan ko siya. And this time, nakakunot noon ako. Pero katulad kanina ay tinignan niya lang ako at itinuloy na ang pagtatanong. Napabuntong hininga ako at sinubukang iharang ang mukha ko sa harapan niya. Pinandilatan ko siya pero kumunot lang ang noo nito at mahinang nagsalita. Pwede ba, attorney? Hindi po nakakatulong ang pagpapakyut niyo sa ginagawa kong pagtatanong dito. Bulong niya sabay hawi sa akin pasandal sa upuan. Tuluyan ako napahilot sa sentido at niluwagan ng necktie ko para makasagap ng hangin. Naiirita na ako sa kaesluan ng babaeng ito. Nang maganda ang secretary ko, namumroblema ako dahil naaasawa ako dahil siya na lang ang tinitingnan ng mga kliyente ko. Ngayon namang hindi na maganda ang secretary ko, mukhang mamumroblema naman ako dahil sa kakulitan at kadaldala ng isang ito. Mommy! Napaangat ang tingin ko sa lakang dumating. He is Jonathan Villaluz, ang ampon ng mga mag-asawang Villaluz. Agad na dinuluhan nito ang tinuturing na ina at sa kaniyakap. Nakahanap ako ng pagkakataong sitahin ang babaeng katabi ko na ngayon ay nakahawak pa sa dibdib na animoy nanonood ng isang drama series sa TV. Napapailing ako habang tinitingnan siyang mas emosyonal pa sa mag-ina. Ibang klase talagang isang ito. Pasimpleng kinalabit ko siya at sinubukang kunin sa tingin. Pero imbes na lingunin ako ay sinanyasan niya pa ako manahimik habang nakatuon pa rin ang pansin nito sa dalawa. Hindi ako nagpatinag at mahinang tinawag siya. Riza! Pabulong pero mariin kong tawag pero lalo ako nanggigil dahil sa naging reaksyon niya. Shh! Huwag ka maingay, attorney. Nakita mo nagmo-moment yung mag-ina oh. Sabi pa nito na nakalagay ang hintuturo sa gitna ng mga labi. Nanggigigil na ililapit ko ang mukha ko sa kanya at hindi na napigilan ang pag-iinit ng ulo ko. Ikaw ang tumahimik dyan. Kanina pa kita sinasanyasan pero hindi ka nakakaramdam. Ano ba sinabi kong gagawin mo dito, ha? Sinabi ko bang ikaw ang magtanong at ako magsusulat? Jeez, umayos ka at gawin mo kung ano pinagagawa ko sa'yo. Tuloy-tuloy at mahina ngunit mariin kong utos sa kanya. God knows how I took all the courage to stop myself from yelling. Pinapainit ng babaeng tong ulo ko. Nang tingnan ko ulit siya, ay hindi man lang ito natakot dahil sa ginawa kong paninita sa kanya. Sa halip gumanti lang ito ng bulong. Galit ka niya, attorney? Ganting bulong niya. Mariing napapikit na lang ako dahil sa kanya. Kung ganitong klaseng babae ang makakasama ko araw-araw ay baka atakihin ako sa puso sa tindi ng konsumisyong aabutin ko sa kanya. Resume's personal voice. Wala na si Ma'am Sarah kaya medyo nararamdaman ko na ang pressure dito sa loob ng office ni Attorney Justin. Mukhang wala siya sa mood kanina nang dumating dahil sobrang sulubong ang mga kilay nito. Pero bakit ganun? Kahit yata sumimangod siya ay gwapo pa din siya. Mukhang kabilang pa yata itong si Attorney Justin sa ilang populasyon ng mga lalaking pinagpala. Ay, pala kang pinagpala ng kagupuhan. Hindi sinasadyang bulalas ko. Napahawak ako sa dibdib ko dahil sa matinding gulat nang ibagsak niya ang mga kamay niya sa table. Namimilog ang mga matang napatingin ako sa kanya at nakita kong kunot na kunot ang noong nakatingin siya sa akin. What did you say? Salubong ang mga kilay na tanong tuloy niya. Po? Ano nga po yun, attorney?
Napatingin ako sa taas at pilit inaalala ang sinabi ko kaninang nagulat ako. Natural na kasi sa akin na nasasabi ko ang mga nasa isip ko, lalo na kapag nagugulat ako. Ano na nga ba yun? Teka. Tinitingnan ko lang siya kanina eh. Kasi naman nakakunot noo siya tapos ang hot. Shit. Nang maalala ko ang nasabi ko ay agad ako napatingin sa kanya at bigla ding napatingin sa taas na kunwari ay nag-iisip pa rin at hinihiling na sana ay magpalit na lang kami ng pwesto ng butiking natatanaw ko sa kisame ngayon. Halos pagpawisan na ako nang malapot nang mapansin kong hinihintay pa rin niya ang sasabihin ko. Ano nga bang pwede kong ipalusot para makawala ko sa mapanuring mga mata ni attorney? Sasabihin ko bang pinagpala ng kagwapuhan yung butike sa itaas? Bebenta ba yun sa kanya? Diyos ko, Riza, mahilig ka talaga sa butike. Naalala ko tuloy yung ex-boyfriend kong bukod sa mukhang butike na nga at maitim ang gilagid, ang lakas pa ng loob ng loko. Kapal talaga ng mukha. Magsama sila na ipinalit niya sa akin na mukhang bisugong rabbit. At hindi ako bitter ha, nagkukwento lang ako. Magsasalita na sana ako habang nakatingin pa rin sa itaas nang biglang mahulog ang butiki mula sa itaas at naglanding iyon diretso sa ibabaw ng dibdib ko. Malakas na napasigaw ako at dahil sa gulat at pagkabigla ay napatalon-talon pa ako. Nakita ko namang tumayo si attorney Justin at gulong-gulong nakatingin sa akin. What are you doing? Bakit ka ba nagtatatalon dyan? May butiki, attorney. Utang na loob. Pakitanggal. Oh shit. Tarantang-tarantang sabi ko at lumapit sa kanya. Parang nanayong bigla lahat ng mga balahibo ko habang nararamdaman ang butiking tila na ipit sa gitna ng mga dibdib ko. What? Butiki? Nasaan ba? Halos pasigaw at natataranta na ring tanong niya sa akin. Agad na itinuro ko ang gitna ng mga dibdib ko at lumapit pa ng todo sa kanya. Agad niya naman akong tinulungan sa pagtanggal sa pesteng manyakas na butiki na iyon. Pareho kaming nagulat nang tuluyang malaglag ang butiki sa sahig at nagtatakbong palayo. Pero ang kamay ni attorney ay nakahawak pa rin sa dibdib ko. Shit, ang dangal at pagkababae ko. Wala na. Sorry, Nay. Naisuko ko na ang chocolate hills ng buhol. Di bale, may bataan pa naman. Agad kaming nagkatinginan bago nagmamadali niyang tinanggal ang kamay niya sa chocolate hills ko. I'm sorry. I didn't mean to hold your... Hindi ko na pinatapos ang paghingi niya ng pasensya dahil sa hindi sinasadyang pagdakot niya sa dibdib ko. At dahil sa pinaghalo-halong kahihiyan, ay ramdam na ramdam kong pulang-pula na ang mukha ko. Agad na kumaripas ako ng takbo papasok sa CR. Napasandal ako sa pinto ng mailak ko na iyon para akong hinabol ng 10 kabayo sa sobrang lakas ng kaba ko. Hindi ko alam kung dahil ba iyon sa datsang butuki o sa kamay ni attorney Justin na napahawak sa dibdib ko. Kahit naman tumagal kami na 1 taon ng ex-boyfriend ko, ay hindi man lang nasaling ng dulo ng mga daliri niya ang hinaharap ko. In fact, virgin pa ako mula dulo ng buho ko hanggang dalampakan. Impit na napatili ako nang hindi pa rin maalis sa isip ko anong nangyari. Malinaw na malinaw pa rin sa isipan ko kung paanong nabigla sa attorney Justin nang ma-realize niya kung saan siya nakahawak kanina. Pulang-pula pa nga ang mga tenga niya dahil doon. Ipinilig ko ang ulo ko at ilang beses akong huminga ng malalim bago lumabas sa CR. Laking pasasalamat ko nang makita kong wala na si attorney sa table niya. Nakahinga ako ng maluwag pero agad ding nawala iyon nang may marinig akong tumikim sa likuran ko. Oh shit. Mariing napapikit ako nang maalalang may kabilang side pa ang office niya at doon lang sa table niya nakatuon ang pansin ko kanina kaya hindi ko siya nakita. Halos hindi ako nakagalaw sa kinatatayuan ko dahil doon. Shit, bes. Ang awkward, promise. Justin's personal voice. Matapos ang hindi sinasadyang pangyayari kanina, inalis ko na iyon sa isip ko dahil wala lang naman talaga iyon. Kasalanan ko bang mataranta siya at mataranta din ako dahil sa nakita kong ekspresyon niya kanina? Para siyang mamamatay sa takot kanina kapag hindi nawala yung butiki sa katawan niya. I just hope her natanggalin iyon. Yun lang. I really didn't intend to hold her. Ay, ibinalik ko ang atensyon sa email na katatanggap ko lang. Napakunot nung ako nang mabasa ang subject at agad ding napatiimbagang. It was from attorney Sophie Torres. My ex-girlfriend na ngayon ay girlfriend na ng best friend kong si Lance. He is also a lawyer. So they're planning to tie the knot next month. Ang lakas naman ng loob nilang padalan pa ako ng invitation.
Bahagyang nandilim ang paningin ko dahil sa nararamdaman kong inis. It's been a year pero halos walang nabago sa nararamdaman ko. It's as if it was just happened yesterday. I can still feel the pain. Mariing napapikit ako nang muling maalala ang nakakainis na tagpong iyon. Sir, inis na napatingala ako kay Riza na ngayon ay nasa harapan na ng table ko. What? Bahagyang nalaki naman ang mga mata nito at lumayo ng bahagya sa akin. Shit, eto na naman ako. Pati mga inosenteng tao ay nadadamay kapag naalala ko ang nangyari. Sorry po, kanina ko pa po kasi kayo tinatawagan. May naghahanap daw po sa inyo sa labas. Papapasukin ko po ba? Utal na sabi nito na halatang natakot sa pagsigaw ko kanina. Sino daw? Tanong ko. Attorney Sophie Torres daw po, attorney. I took a deep breath bago sumagot. Sige, papasukin mo. Agad na lumakad ito palabas para papasukin ng bisita. Ilang sandali pa ay bumungad ang nakangiting si Sophie. Kasunod si Riza na nakatungo. Hey Justine, it's been a long time. How are you? Nakangiting tanong nito. I cleared my throat before answering her. Honey? Nakita kong napatingin din si Sophie kay Riza na napatigil sa pag-upo sa table nito. Nagtatakang napatingin naman sa akin si Riza. Bago pa siya makapagsalita ay agad na lumapit ako sa kanya sabay akbay dito. Honey, she's Sophie, an old friend. Sophie, this is Riza, my girlfriend and my secretary as well. Gulat na gulat si Sophie at hinagod pa ng tingin si Riza mula ulo hanggang paa. Si Riza naman ay parang napako sa tabi ko at halos hindi na gumalaw sa pagkabigla. Nasabi ko na I can take it back. Bahala na. Riza's personal voice. Litong-lito ako sa mga nangyayari sa araw na to. Kanina, first time ako masigawan ni Attorney Justin. Aba, kasalanan ko bang wala siya sa sarili? At ilang beses ko na siyang tinawag pero hindi man lang siya sumagot? At nang dumating yung magandang babae na bisita niya, bigla ba naman ako tinawag na honey? Nakakaloka. As in, hindi pa ako nakaka-get over sa biglang pagtawag niya sa akin na ganoon tapos bigla-bigla sinabi niya dun sa babae na girlfriend niya daw ako. Gustong-gusto kong antapik-tapikin ang mukha ko kanina dahil baka nananaginip lang ako o nabingil lang ako sa mga narinig ko. Aba, kahit naman nagagwapuan ako sa kanya, hindi naman ganoon kalandi ang isip ko para isipin na magkakagusto sa akin ng isang Attorney Justin Milano. Ano yun? Love is blind lang ang peg? Nang magpaalam yung magandang babae na bisita ni Attorney, bigla na naman niya akong inakbayan. Halos lumuwa ang mga mata ko sa pinagsamasamang tensyon at pagkabigla. Parang biglang sumikip ang mundo. Nahihirapan akong huminga. Teka, baka mahigpit lang ang bra ko kaya hindi ako makahinga ng maayos. Thanks for the time, Justin. Paano ba yan? Sige na lang sa wedding? Nakangiting sabi nito. Sure, we'll be there. Right, honey? Tanong nito na inilapit pa ng bahagya ang mukha. Amoy na amoy ko ang mabango niyang hininga na nagdudulot sa akin ng kung anong pakiramdam. Wala sa loob na napatango na lang ako. Okay, we'll be expecting you, ha? Nakangiting sabi nito at binalingan ako. By the way, nice meeting you, Riza May. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang iyon pero parang nakita ko siyang umismid habang sinasabi iyon. Ipinagsawalang bahala ko na lang iyon at pilit nang umiti. Same here. Nang makalabas si Attorney Sophie ay agad namang humiwalay si Attorney Justin sa akin. Napataas naman ang kilay ko. But pasimpleng tumikhim ako. Wala siyang reaksyon at patuloy lang sa ginagawa niyang kung ano sa table niya. Muling tumikhim ako. Wala pa rin siyang reaksyon. Tumikhim ulit ako. Drink your medicine. Ubo ka ng ubo. Ay, talipandas. Ano daw? But hindi lang pala manggagamit ang lalaking to kundi pilosopo din. Attorney, call me sir. Sabi naman agad nito na nakayuko pa rin at sige pa rin sa pagbabasa ko no. Na hindi nga niya napapansin na nakabaliktad na yung notebook na hawak-hawak niya. Okay. Sir? What? Kailan ko po kayo sinagot? Kunot noong napatingin na naman ito sa akin. What? Napahawak ako sa dibdib ko dahil sa gulat. Diyos Maria Josep. Dahil pa nalalakang ito ang may PMS Makasigaw. Wala nang bukas, kuya. Itinaas ko na lang ang dalawang kamay ko tanda ng pagsuko.
Grabe lang. Kung makalingkis kanina, akala mo napakaamon tupa pero pag sumigaw, daig pang dragon. Bipolar?